buhay at totoo. So, sa umaga po ito, tayo po ay patuloy na may patuloy po tayong makikinig ng salita ng ating Panginoon. So, sa umaga po ito, ito po yung continuation po ng tinuro ng Panginoon sa atin nung last week. So, yun po ating bisita, bigyan niyo naman ng upuan. So, yun po. Salamat po. Yan. So, ano po ba yun ang pag-aaral po natin last Sunday? Ano po yung pag-aaral po natin last Sunday? The awareness of second coming. No. So, ito po yung yung awareness of second coming. So, sabi nga po, naging aware po ba tayo? Naging aware po ba tayo na mayroong tinatawag na second coming? Nasabi nga ng Panginoon ay siya po ay sinong Diyos na babalik, no? Kukunin tayo sa buhay po nating ito. So, kaya sa umagang ito, ano po ba yung dapat po nating gawin patungkol po doon sa tinatawag na end times ng buhay po nating ito. So, sa umagang ito, patuloy po tayong manalangin. Tayo po lahat tayo po manalangin. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, O God, patuloy kaming lumalapit sa iyo, dumudulog at nagpapakumbaba, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, ang araw, O God, nagdaang linggo, ang topic po namin po is the awareness of the second coming. Today, our topic is to be ready, O God. Hayaan niyo po, O God, na ang buhay po ng bawat sa amin na, Lord, yung kahandaan sa pagbabalik po, Panginoon. Turuan mo kami sa umaga ito. Ikaw po madakila, ikaw po ang maluwalhati, ikaw, Panginoon, ang makilala at mahayag sa aming kalagitnaan ito, Panginoon. Lord, bago po lahat, tuluyan kami magpunin sa iyo, patulungan na kami nagpapadali sa iyo ng ating buhay. Humingi po, Panginoon, kami ng kapatawaran sa aming nagawang kasalanan, O God. At sa umagang ito, hayaan niyo po, Panginoon, kami ay patuloy mo pong turuan upang, O God, kami po ay maging handa sa pagbabalik mo, Panginoon. Salamat po, O God, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, inaawit po natin kanina, sabi nga po ng Panginoon, sabi po natin sa awit kanina, salita mo'y buhay at totoo. Totoo nga ba yung salita ng Panginoon? Buhay nga ba yung salita ng Panginoon sa buhay po natin ito? Sabi nga po doon, yung pangako niya, yung pangako ba ng Panginoon ay tutuparin niya sa buhay po natin ito. Amen po. Ngayon, kung ang salita ng Panginoon ay buhay at totoo, kung ang pangako niya ay tutuparin, yung mga bagay na sinalita at sinabi ng Panginoon ay totoo. Ngayon, sa umagang ito, sabi nga po, the importance, what is the most important signs of end times? No? Natungayan po natin doon po sa book ng Mateo chapter 25 at chapter 24, di ba? Ano po yung tinatawag na the most importance of signs of end times? No, yung katapusan ng mundo o yung tinatawag na pagbabalik ng Panginoon sa buhay po nating ito. Tingnan po natin, balikan po natin. Ano ba yung mga sign o palatandaan na ang Panginoon ay siyang muling babalik? No, ang mga alagad, ang mga disipulo ay nagtanong sa Panginoon, sabi niya, nabilagi nila sa Panginoon, kailan mangyayari yan? Siyempre, pag mayroong tinatawag na pangako ng Diyos, mayroong tinatawag na signs and wonders na gagawin ng Panginoon, sinabi na siya babalik, meron din tinatawag na bulaang propeta. Ano yun yung sinasabi ng bulaang propeta? Pag sinabi ng Panginoon na ganito mangyayari, lagi mayroong contrast. Sino yun? Si Satan. Ano sinasabi ng mga bulaang propeta? Hindi totoo yan. Ano ba? Ano tinuturo ng mga bulaang propeta? Kaya sabi ng Mateo chapter 25, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Yung mga nagtuturo, ano yung tinuturo nila? Si Kristo ay tao lamang. Tapos, ano pa yung tinuturo ng mga bulaang propeta?
na hindi yan magbabalik. Huwag kayong maniwala. Di ba? Kaya nga sabi doon, yung mga bulang propeta, yan yung tinatawag na magliligaw sa atin. Kaya dapat sabi nga, alam natin yung katotohanan ng salita ng Panginoon sa buhay po nating ito. Amen po ba? Amen. So ngayon, sabi po doon sa Mateo chapter 24, verse 1, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya, nang lumapit ang mga alagad at itinuro ang gusali sa templo. Ngunit sinabi, nakita ninyo ang gusaling ito, tandaan ninyo, dating araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapabato, lahat ay guguho. So doon, ipinapakita ng Panginoon, sabi nga po, ang lahat ng bagay itinatawag na temporal lang. Ewan po ba? Diba, sabi ng Panginoon, ang lahat ay mawawala. Amen? Ang langit at ang lupa ay mawawala, sabi doon. Diba? Ngunit ang salita ay mananatili. Kaya, sa buhay po natin, yung itong salita ng Panginoon, diba? Pansinin po natin. John chapter 1, verse 1. Alam niyo po, pag binasa po natin yan, sino yung salita? No? Yan, yung salitang yan, ay yung ang pagkakaiba ba yan sa sinasabi na ang salita mo'y tanglaw. Minsan, ang inaano lang natin, ang alam natin salita, sa buhay po natin ito, ay yung Bible. Tama? Salita ng Diyos, di ba? Amen. Pero yung John, chapter 1, verse 1, ang tinutukoy ng Panginoon dyan ay yung kanyang sarili, hindi yung salita. Tama po ba? Bakit? Ito mo sabi niya, nang pasimula pa'y naroon na ang salita. Sino yun? Si Jesus. Di ba? Sabi nga, kaya dyan, iba yung pagkakatunan na sabi, ang tinutukoy po dyan ay talagang si Jesus, na naroon na ang salita. Naroon na si Jesus, naroon na ang Panginoon, naroon na ang Diyos, sabi at ang salita. Diba? At ang salita ay sumasa Diyos, ang salita ay Diyos. Doon pa lang, ang Panginoong Jesus ay nagpapakilala na sa yung Diyos, na sumasa kanya ang Diyos. Amen? Minsan kasi ang tao nalilito, kaya ang alam ng iba, pag sinabing salita, yung word of God, ang alam nila, salita ay yung Bible. Pag sabi doon sa John chapter 1, amen? Iba po yung translation sa chapter 1. Doon nagpakilala na siya po ay si Jesus. Ngayon sabi po doon, alam naman natin na nakalakad po natin nung nakaraang linggo na siya ay yung babalik. Amen po ba? So yung Kristo na babalik upang kunin po tayo, upang iligtas po tayo, upang yung ipinangako na mula nang tinanggap natin ang Panginoon ay sabi nga po doon na meron po tayong tinatawag na eternal life. Meron po tayong buhay na walang hanggan, nahahantong sa langit. Amen? Yung po yung pinaka-main purpose, sabi nga kaya po ibinigay ng Panginoon yung kanyang bugtong na anak. Kaya ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Sa buhay po natin ito. Ngayon sabi nga po dito, ngayon, amen. Ang salita ba ng Diyos ay buhay at totoo? Amen. Ngayon, sabi nga po doon, paano po tayo magiging handa? Kung sa sandali bang bumalik ang Panginoon, handa po ba tayo? Sige nga, taas ng kamay. Kasi sinasabi niya, handa ako. Wala. Hindi po tayo handa pag tayo biglang dumating ang Panginoon. Nakakalungkot. But sabi nga po dito ng Panginoon, tama. Kaya nga tawag sa atin minsan, di ba? Ano ba yung first ones? Naalala niyo ba yung nangyari sa Sodoma at Gomora? Nalipol po ba doon ang mga tao o hindi? Ha? Nalipol. Sinong natira doon? Ha? Si Lot. Nung panahon yun, bakit kaya si Lot ay naligtas? Pero alam niyo po ba, si Lot ay nasaan? Nasa si Lot ng tatay na yun? Nasa Sodoma. Diba? Kaya nga pinipilit ba, sabi niya, pumili ka. Si Lot ay doon sa Sodoma, Gomora, si Abraham ay doon sa Bulmundukin. Diba? Diba? So, ang tanong doon, bakit kaya si Lot ay iniligtas ng Panginoon? Pero naandun siya sa Sodoma at Gomora.
Di ba nagkaroon po ng tinatawag na, Lord, kung may nakita ka po bang siyantang matuwid, gugunawin mo ba ang mundo? Kung may nakita ka 500 matuwid, 10, 5, gugunawin mo ang mundo? Sabi ng Panginoon, hindi. Dahil lang sa 5 o isa na yun. Ang tanong dito, ba't nga ba tayo hindi magiging handa? Nangyari po ba yung paggunaw ng mundo sa kapanahunan ni Lot o hindi? Ha? Nangyari. Yan pinakita na ng Panginoon. Saan kaya, kung dumating kaya yung ikatlong sakuna, sabuhin po natin ito, saan kaya tayo doon? Diba? Ano ba nangyari sa Sodoma at Gomorrah? Umulan ng apoy. Tapos ang lahat ng tao ay nagkasala. Sila po ba'y naligtas? Hindi. Bakit? Kasi ang ginagawa ng mga taga-Sodoma at Gomorrah ay puro kalayawan. Puro kalayawan ang ginawa ng taga-Sodoma at Gomorrah. Ngayon, ang tanong, gusto niyo ba kayong mapabilang doon sa Sodoma at Gomorrah? Ha? Kahit ang Panginoon ayaw ng Panginoon na kayo ay mapagaya doon sa Sodoma at Gomorrah. Ngayon, pumasok na ba sa isipan natin na bakit kaya si Lot ay iniligtas ng Panginoon? Di ba sabi ng Panginoon, tumawag pa si Lot Lord, andito ako sa Sidar. Parang gano'n Lord, pwede bang pumunta muna ako sa mabuhay? Kasi kumunawin mo yun sa Sidar. Sabi ng Panginoon, oo, sige, pumunta ka. Yung mga puta na siya sa mabuhay. Lord, pwede ba akong pumunta sa Oregano? Sige, tumakbo ka doon. Di ba? Ano yung kwento? Tapos, sabi ko, sige, punta kayo doon kasi baka abutan ka ng pagkagunaw ng mundo. No, pagkamana, kapahamakan sa iyong buhay. Sabi na, Lord, pwede ba tumakbo pa ako hanggang maduya? Parang gano'n nangyari. So, ngayon, ang tanong na unawang po natin, sino po yung na-encounter na napasa na po doon ng kwento ni Lord? Napasa po natin, di ba gano'n? Pinalayo siya ng pinalayo ng Panginoon hanggang siya imaligtas. Tama po ba? Hello? Yun po yung una. Ngayon, ang tanong doon, balikan po natin. Maging handa kayong lahat. Bakit kaya si Lot ay iligtas ng Panginoon? Ha? Bakit nga ba? So, ngayon, kaya si Lot ay iniligtas ng Panginoon dahil si Lot ay nagkaroon ng malaking burden dun sa Sodoma at Gomorrah. Bagamat yun ang pinili niya, pero andun ang malaking burden niya, kahit pa sa simple paraan siya ay nag-share ng Word of God, pinapakilala niya ang Panginoon. But ang mga tao doon ay walang time, ang mga tao doon ay walang panahon sa Diyos. At ang iniisip ng mga tao doon ay puro kalayaman. Sabi nga po doon, di ba, ng Bible, anong ginagawa ng tao noon? Wala nang ginagawa, ang inaatupag ang tao noon, kundi mag-asawa, mag-inom, magpakasaya sa kanilang buhay. Yung po yung nangyari. Kaya si Lot, dahil ang laki niya ng burden sa gawain. Sino po ulit ang may burden sa gawain? Sabi natin, burden. Sino po ulit ang may burden sa gawain? Ngayon, pag ikaw ay isang may burden sa gawain, tinitingnan mo, concern ka sa gawain ng Panginoon, para kang isang Lot, na ililigtas ka ng Panginoon, ikaw ay walang magawa o sa sitwasyon, sa kalagayan mo, pero concern ka sa pagliligtas ng maraming tao. Amen? Yan ang sign ng pagliligtas ng Panginoon sa iyo. Kaya sa atin, di ba, si Lot ba namatay? Hindi, sino namatay? Yung kanyang asawa, di ba? Bakit? Lumingon pa Pero dapat ligtas din yun Lumingon pa siya Diba sabi, huwag kayong lumingon. So, ganun po yung nangyari. Ngayon, pangalawang pangyayari. Saan? Sa naganap? Kay panahon ni Noah. Tama po ba? Sino po nakakaalala ng panahon ni Noah? Sabi nga sa ng mga bata, si Noah
Noe ay gumawa ng isang arko. So, si Noe ba, at ano ang nakapagligtas sa buhay ni Noe at sa kanyang pamilya? Ilan na namatay nung panahon na yon? Nung ginawa ng Panginoon ang mundo? Marami. Ilan na naligtas? Ha? 8. Ano di ba? 7. Si Noe, yung kanyang anak, at saka yung asawa ng kanyang anak. Ang tanong dito, bakit kaya naligtas si Noe? Ha? Si Noe, hindi naligtas dahil sa arko. Minsan, ang tinitingnan ng iba, kaya naligtas si Noe ay dahil sumakay sa arko. Tama po ba? Sumakay sa arko. Tama, sumakay sa arko. Pero ang isang nakapagligtas sa buhay ni Noe ay yung kanyang pagsunod. Kaya, number 1, sa pagbabalik ng Panginoon, kung tayo po ay gusto po nating maging ready, maging handa, kailangan mayroon po tayong tinatawag na ano yung ginawa ni Lot? Mayroon po siyang concern sa mga tao. Bakit? Meron siyang malaking burden sa mga tao na siya nag-share, sila nag-aakay ng kaluluwa, pinapakilala niya si Jesus, kahit siya inire-reject na, tuloy pa rin. Pero wala siyang magawa. Kasabi ng Panginoon, puro kalayawan ang gusto ng mga tao. Bubunawi ko lang. Nagalit ng Panginoon. Nung bumalik ulit ng pangalawang generasyon sa buhay ni Noe, gano'n naman, dumating na naman kasi nga napakatigas ng ulo ng tao. Sabi nga ng Panginoon, sa pupunta, kapahamakan, pag ikinapahamak sa nang pupunta, sa dagat-dagatan, doon sa lake of fire. Totoo ba yung nangyari sa Bible? Ngayon si Noe, yung kanyang pagsunod. Ano yung ginawang pagsunod ni Noe? Sinabi ng Panginoon sa kanya, Noe, ganito ang lapad, ganito ang sukat, haba, ganito ang taas, diyan mo ilagay sa ibabaw ng bundok. Yung pagsunod ni Noe sa kagustuhan ng Panginoon, yun ang ginawa ng kahandaan. Amen? Yun ang ginawa niyang kahandaan sa pagbalik ng Panginoon. Yung pagsunod niya. Sa palagay kaya natin, kung si Noah ay hindi sumunod sa haba ng sukat, sa taas ng arko, o sa lapad, sa palagay niyo kaya siya maliligtas. Maaring hindi siya maligtas. Bakit? Hindi niya sinunod yung tamang sukat, haba, taas, at lapad na gusto ng Diyos. So, sa atin, ganyan din ang dapat po natin gawin. Yung pala yung tinatawag na principle para po tayo ay maligtas sa Panginoon. Yung tinatawag na burden at saka yung tinatawag na pagsunod natin. Amen? Pagsunod na may kalakip na pananampalataya natin sa ating Panginoon. Sino po rito ang gusto maligtas? Hindi gusto mo tumaas ang kamay. Diba? So, kailangan po natin tayo po ay sumunod. Ngayon, sa paghahanda natin sa Panginoon, nakita po natin. Kaya ang iba, po ba, ang tawag po sa atin, di ba merong, ano po yung tinatawag natin? Di ba? Merong iba-iba eh. May Baptist. Amen? Merong tinatawag na Pentecostal. Merong tinatawag na Fourth Watch. Ano kaya tawag sa atin? Ha? Ang tawag sa atin, Third Watch. Ba't kaya minsan tayo tinatawag na Third Watch? Kasi tayo, titignan na natin kung si Jesus ay darating. Kung si Jesus ay hindi. Kung si Jesus ay ako'y ililigtas, maliligtas. Minsan, ang buhay daw natin parang ganyan na lang.
Kung dadating sa akin ang pagliligtas, bahala na si Lord. But yung assurance na pagliligtas sa atin ng Panginoon, dapat gawin po natin kasi ipinaprofesay na yan sa buko ng Isaiah. Ezekiel 36. Amen? Book ng Daniel, mayroong great tribulation. Book ng Revelation, sabi ng Panginoon, andyan po yung mga sign na siya po ay babalik. But sa atin, ito po yung maganda. Sabi ng Panginoon dito sa Lucas chapter 12 verse 35 hanggang 40, maging handa kayong lagi. No? Panatilihin, maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga alipin naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon, bungat sa kasalan. Upang kung ito'y dumating at tumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Verse 3, 37, mapalad ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sabi nga doon, blessed, mapalad ang mga alipin. Sino po rin yung mga alipin? Tayo. Dito, sa Matthew chapter 24, kinakausap ng Panginoon na yung mga disipulo. Kinakausap ng Panginoon na yung mga alagad. Sabi nga, mapalad ang mga alipin na aabutang nagbabantay. Kaya nga sabi doon, be watchful. Maging handa po tayo. Pagdating ng kanilang Panginoon, tandaan ninyo, magbibihis siya at upuin sila at ipaghanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Sabi doon, mapalad sila kung naratnan silang handa pagdating ng Panginoon. Amen? Maging hating gabi man o madaling araw man, sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaan mapapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda. Sinulita po, sinabi kayo, tayong lahat, amen po ba? Sabi nga, maging handa sapagkat darating ang anak ng tao, sino yun? Si Jesus, sa oras na hindi ninyo nalalaman. Sige, meron pa yan. Yan, sige po. Ayan na. Sabi nga sa oras, balik mo. Sa hindi nyo nalalaman. Kaya sa atin, itong ginagawa po natin, ano kaya yung pwede po natin gawing kahandaan sa pagbabalik ng Panginoon? Di ba? So, di ba sabi nga doon, ang maganda, madatnan tayo ng Panginoon na tayo ay gumagawa. Maganda, maratang tayo ng Panginoon na tayo nagpupuri, sumasamba, maratang tayo ng Panginoon na tayo po'y naglilingkod sa Kanya. Hello? Alam po ba natin yun? Tingnan po natin, di ba? Yan po yung gusto ng Panginoon sa ating buhay. Maging handa po tayo. Kaya nga tayo tinuturuan dito ng Panginoon. Ano po yung pwede natin gawin? No, nakita po naman natin, sabi nga po doon ng Matthew chapter 24, andun na po yung sabi. Magkakaroon ng tinatawag na bawat kaguluhan. Amen? Amen? Sa buhay po nating ito. Sige, pakibaba mo ng isa pa. Yan. Sapagkat ang anak ng tao ay paparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Sabi nga po upang to save the lost. Yung mga nawawala sa Kanya. Ang tanong doon, bakit kaya nagagambala pa yung pagdating ng Panginoon? Maraming tao sabi nga nagtatanong, nung ko pa narinig yan, bata pa ako. Amen. Biblically po yan. Mamaya, papapasa ko rin. Kung maraming tao, marami na nagsisya na talaga doon babalik ang Panginoon. Pero hanggang ngayon, wala pa. Amen. Alam mo, ang nagtuturo ng gano'n ay mga pulaan. Pero talagang babalik ang Panginoon sa buhay po nating ito. Ngayon, ganito ang pagdating ng Panginoon. Dapat meron tayong tinatawag na kahandaan. Gusto ibang malaman yung kahandaan? Ano kayong kahandaan? Sa pagbalik ng Panginoon. Sige, ngayon, natapos ang Matthew chapter 24. Anong kasunod? 25. Tingnan po natin ang 25. Hallelujah. Ibabang pa. Meron ba? Yan. Sige, mamaya na yan. Ito, sa 25 tayo.
Dito maitutulan ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Chapter 1, chapter 25, verse 1. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking kakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 ay matatalino. The wise woman and the foolish woman. But tingnan po yung kahandaan. Ang hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Mababa lang ang dating ng lalaking kakasal, kaya inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit, nung hating gabi na ay may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo. Agad na nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi makasya ito sa aming lahat. Tugon ng matalino. Mabuti pa ay pumunta muna kayo at sa nagtitinda at bumili para sa inyo. Kaya lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking kakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininit na ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangad na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumagon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang oras, ang araw ni ang oras. Ang sabi doon ng Panginoon, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung ang anong araw o oras. So, sa atin, sa pagbabantay po natin, sabi noon, maging ready po tayo. Hindi po natin alam. Hindi po sa kayo tinatakot. Diba? So, sa pagdating pala ng Panginoon, kailangan nakahanda ka. Ano ba yung nihahanda mo? Ano ba yung paghahanda na ginagawa mo sa buhay mo sa pagdating ng Panginoon? Sabi nga po, dumating yung tinatawag na end times ng iyong buhay. O biglang dumating ang Panginoon sa buhay po natin ito. Dumating ang Panginoon sa kalagitnaan natin ito. Ano ba klaseng langis? Meron po tayo. Dito natin masusukat at makikita na ang pagdating ng Panginoon, sabi nga po ay hindi pwede yung teka-teka. Wait muna. Sandali lang. Hello, church. Di ba yan ang mga usong salita ngayon ng ganyan? Wait lang. Pansinin po natin yung 5 dalaga. Di ba? Anong ginawa nila? Sandali, bibili muna ako ng langis. What ano nangyari? Pero siya nagpateka-teka pa, pumunta pa, naglaboy pa, pumunta pa kung saan-saan. Ano nangyari? Nakapasok sa kaharian. Ha? Hindi. Bakit? Yung kahandaan niya sa pagdating ng Panginoon ay kulang. Amen po ba? Sabi nga lagi, kung sila nga, no, kung tayo nga na nagpupuri sa Panginoon, ay halos hindi maligtas. Paano pa kaya yung mga tao na yan na nasa labas? Diba? Napansin niyo ba yun? Yung mga tao na yan, o kaya tayo, kami nga hirap, kaya kami nag-iigat, kaya kami nag-lilikod, kaya kami nag-pray, kaya kami sumusunod, hanggang paano sa Panginoon. Kasi gusto namin yung kaligtasan. Paano kaya yung mga nakapaligid na yan? Mayroon po ba tayong kahanda na puso na sabi ng Panginoon, di ba? Kaya nababalam ang pagdating ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na hindi lang pag dumating niya ang maligtas sa panahon ni Noe ay 8 sa panahon ni Lot, si Lot. Kakunti. Pero sabi nga po na doon ang habag ng Panginoon sa buhay po natin ito. Gusto niya ang pagbalik niya. Sabi na, binibigyan po tayo ng pangalawang pagkakataon para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos.
Nakita po natin. Ngayon po ba? Kaya yung langis na nasa atin, ewan po natin na hayaan ang aandap-andap. O kulangin tayo, o kapusin po tayo sa pagbalik ng ating Panginoon. Di ba? Kaya nga sabi ko ng Mateo chapter 25, kaya magbantay kayo, be ready, sapagat hindi niyo alam ang araw ni ang oras. Hindi natin alam. Sabi nga po, di ba? Kahit ang mga anghel sa langit, hindi nila alam. Yan po yung dapat po natin gawin. Paghahanda. Kaya kayo tayo dito, tinuturuan ng Panginoon dito na tayo magpuri sa Panginoon. Bakit? Pagdating natin sa langit, wala tayong gagawin kundi magpuri sa Panginoon. Pero yung langis, yung init, yung nagpapaapoy, di ba? Para tayo tuluyang magpatuloy na magpuri sa Panginoon. Huwag po yan ang mawawala. Huwag po yan ang mauubos sa atin. Kahit ako minsan, naranasan ko. Lord, parang bumababa na yung level. Parang aandap-andap na ako. Pero sabi ko nga sa Panginoon, kailangan pag-init. Kailangan salinan ko lagi na ito. Paano yung ginagawa natin pagsalin sa langis? Diba? Yung way of prayer po natin, yung way of the word of God natin, yung belief and faith po natin sa Panginoon. Amen? Para tayo ay laging sumigna. Amen? Diba? Pag kinakapag-pray, para ka na-recharge. Diba? Sisigla ka na uli, lalakas ka na uli, magpapunction ka na uli. Amen po ba? Hindi yung lakas natin ay inuubos natin sa maraming bagay ng buhay po natin. Pangalawa, Mateo chapter 25. Tingnan po natin na. Sa verse 14, paghahanda. Ang paghahari ng Diyos ay matutulad dito. May taong naglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwalat sa kanya ang kanyang mga ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa 2,000, ang isa 1,000. Pagkatapos, siya umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at nagtubo ng 5,000. Hindi naman ang tumanggap ng 2,000 at nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000, bumukay sa lupa at itinago ang salapi na kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon, mga alipin yun at pinasauli. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 wika niya. Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling at tapat na mabuting alipin. Diyan mo naging tapat ka sa konting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at sinabi, Panginoon, heto po ang binigay ninyong 2,000. Tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko kung kayo'y mahigpit, gumagapa sa hindi ninyo tinamnan, at aani sa hindi ninyo hinasikat. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang salapi. Heto po ang 1,000, kasama masama at tamad na alipin, tugod sa kanya ng Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi nyo tinamnan at tagaan sa hindi ko hinasikat. Bakit hindi nyo nilaga sa bangko? Amen? Sabi sa 29, sapagkat ang mayroon ibibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit ang kaunting halaga sa kanya ay kukunin pa. Itatapon sa kadiliman sa labas ang alipin, walang kabuluhan. Tukoy, tatangis siya at mangalit ang kanyang ngipin. Nakita po natin. Amen? Doon kanina yung langis. Dito po yung tinatawag na talent na ibinigay ng Panginoon.
Sabi nga po dito ng Panginoon, nung ibinigay ito sa kanya ay ipinangalakal. Di ba? Ipinangalakal sa kanya ng Panginoon yun sa kanya. Di ba? Ginawa, sabihin, yung talent na ibinigay sa kanya, kaya nga, di ba, sabi nga po doon, naalala ko tuloy yung tinatawag na five-fold ministry. Di ba? Apostol, evangelist, teacher, pastor, di ba? So yung lahat ng yun ay gumawa. At sabi po dito, nung ibinigay sa kanilang sabi nga, humayo agad ang tumanggap ng 5,000. Ibig sabihin, humayo, ibig sabihin, gumawa siya, bumilos siya. Yan po ba? Yung binigyan ng talent ng Panginoon ng 2,000, ganun din, humayo siya, bumilos siya. Yun ang ginawa niyang kahandaan. Bakit? Ba't yun ang ginawa niyang kahandaan? Sabi nga doon, be ready. Kasi, alam niya ang Panginoon ay babalik. Tanong ko ulit, babalik po ba ang Panginoon? Kasi alam niya, yun ang babalik. Ngunit yung binigyan ng 1,000, anong sabi doon? Tingnan mo, minsan nga, nangyayari talaga yun. Kung sino pa yung walang ginagawa, siya pa yung magreklamo. Kung sino yung walang ginagawa, siya pa yung may nasasabi. Kung sino yung walang ginagawa, siya pa yung may nasisilip. Pansinin po natin. Di ba? Ito ba sinalita nung nakatanggap ng 5,000? Ito ba sinalita nung nakatanggap ng 2,000? Pero yung binigyan ng talento ng 1,000 at hindi tinilos, siya pa yung may nasabi sa Panginoon. Anong sabi niya? Alam ko kung kayo'y alam ko kung kayo'y umaani sa hindi ninyo hinasikan. Di ba siya pa yung may nasabi? Di ba? Ano ba yun? Alam ko kung kayo'y gumaga pa sa hindi ninyo tinamyan at umaani sa hindi ninyo hinasikan. Parang siya pa yung nanilip eh. Ano ba ang sabi doon? Ang sabi doon, nasaan na? Binigyan ka na nga, sabi doon, natakot po ako. Di ba? Sabi nga po, meron po ba kayo mga nabalitaan na pastor binaril dahil nag-share? Ha? Minabalitaan na kayo? Wala pa. Kaya kayo, kahit anong mga talento o binigay sa inyo ng Panginoon, huwag kayong matatakot. Kung yan ang ibinigay sa inyo ng Panginoon, sige, i-share nyo. Gawin ninyo. Ipangalakal nyo. Bakit? Kasi diyan ang pwedeng maging kahandaan para sa pagbalik ng Panginoon sa buhay po natin. Huwag nating gayahin ang nangyari nung panahon ng Sodoma at Gomora na nakakunti ang naligtas. Huwag nating gayahin yung panahon ni Noe na sila'y pailisi silang puro kalayawan yung buhay. Ba't sabi nga dito ng Panginoon? Sabi nga doon ng Panginoon? Ano sabi ng Panginoon doon? Doon sa tumanggap ng 1,000. Binasabi na siya, alam ko po kayo umaani, gumagapas na hindi ninyo tinangnan. Sabi doon ng Panginoon, tamad, masama at tamad na alipin. Tugon sa kanya ng Panginoon. Ngayon, pag sinabing masama at tamad na alipin, anong sabi doon? Sa verse 30, itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Sakit ano? Pag sinabi ko sa inyo, gusto niyo baka itapon saan? Sa lake of fire. Diba pag sinabing itapon, baka sabi nga, itapon natin, langit at impyerno. Pag sinabi natin itapon saan? Susunugin yun, di ba? Di ba sabi ng John chapter 15, no? Yung sanga na hindi nakaupo, tinatapon at sinusunog. Ganun po. Kaya dito, sabi doon, itapon siya sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Naalala ko tuloy, yung lalaking mayaman at saka yung si Lazaro. Di ba? Ano sinabi doon? Yung dalawang ito ay parehong namatay.
Ngayon, yung mahirap, siyempre pag mahirap ka, di ba? Doon ka lang kumakain sa mga pares-pares. Pag mayaman, di siyempre sa Korean ano ka ngayon. Hindi, ano lang to. Pero sabi nga po doon ng Panginoon, no, ay kita po natin. But, yung dalawang ito ay naging equal. Pansinin po natin, anong nangyari? Dahil yung mayaman ay nawalan ng panahon sa Diyos. Yung mayaman ay walang panahon sa Diyos. Anong ginagawa niya? Puro siya layaw. Hindi natin alam kung saan siya pupunta. Dahil marami siyang pera. Marami siyang kayamanan. Di ba? Puro kalayawan. Nag-enjoy siya sa kanyang buhay. But yung mahirap, anong nangyari? No, namumulot lang ng mo. Nangingi lang ng pagkain. Sabi nga po doon, ano pa siya, nilalangaw pa siya. Pero dumating yung paghahari ng Diyos. Saan napunta yung mayaman? Saan napunta yung mahirap? Sabi nga doon sa piling ni Abraham. Amen? Sabi nga doon, ay wala nang hirap, wala nang gutom. Pero, yung mayaman, ano sabi niya doon? Amang Abraham, kung maaari, yung aking kapatid, pupuntahan ninyo. Bakit? Ako'y nandito sa hirap ng halis ng pagdurugo. Kaya totoo, sa buhay po natin ito, yung tinatawag na sabi nga po yung itatapon. Kaya sa atin, yung tinatawag ng Panginoon, pinapakita rito na talagang dadalhin tayo ng Panginoon. Kaya yung mga talent na ibinibigay sa atin ng Panginoon, yan po yung gawin po nating langis. Kahandaan habang nag-aantay tayo, inaantay po natin ang pagbabalik at pagdating ng Panginoon sa buhay po natin ito. Ano pa sabi doon sa Matthew chapter 25, sa verse 31? Darating ang tao bilang hari kasama ng mga anghel at luluklok sa kanyang maringan na trono. Sino po rito ang gusto makasama sa trono ng Panginoon? Amen. Kaya kayo ay dinala rito ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na pagdating niya, hindi lang 8 maligtas. Hindi lang 10. So kaya tayo lahat ay binibigyan ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon. Ano yung lagi Amen. Pag binasa po natin ang Bible, sabi ko, Lord, please me, Panginoon. Pagdating ng Romans, ano yung itinuturo ni Apostol Pablo sa mga Romans? Hallelujah. Lagi ginigit doon ni Pedro, ni Pablo, sa aklat ng Romans, na magsisi kayo, tayong lahat ay makasalanan. Tinuturuan niya, sinasabihan niya, kahit yung mga taga-Salonica, tinuturuan niya, sabi nga po, tayong lahat ay makasalanan. Sabi nga, di ba, sabi ng 3, walang matuwid, wala kahit isa. Doon, yun yung kahandaan ay sinishare ni Apostol Pablo na kasi ginamit din siya ng Panginoon na mag-share yung langis niya, yung talento niya, binigay sa kanya ng Panginoon, ginagamit niya, yun ang ginagawa niyang kahandaan sa pagliligtas, sa pagbabalik ng Panginoon. At sineshare niya na magsisi kayo at mananalig sa Panginoon. Yung pagsisi, sabi nga po na hindi 180 degree, kundi 90 degree. Yung talikuran po natin. Talikuran po natin ang ating mga kasalanan. Naunawaan po natin. Naunawaan po natin yung tinuturo ng Panginoon, yung pagliligtas ng Panginoon. Na gusto, sabi nga po, gusto ng Panginoon na tayong mailigtas. Hindi gusto ng Panginoon na yung tatlong ito lang o yung grupo lang ito ang maligtas. Hindi sinasabi ng Panginoon, ay ito mga grupo lang ito kasi yung sunod-sunod sa Panginoon. Pero tayo, habang naandyan ang Panginoon, hindi po siya dumarating, ihanda po natin. Gumawa po tayo ng isang kahandaan. Sa pagbabalik ng Panginoon
sa buhay po natin ito. Amen po ba? Ito mo sabi po ng Mateo chapter 25 verse 46. Itataboy ang mga ito sa kaparusahan at walang hanggan. Ngunit ang matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Yun po ba? Kaya ito kay Pablo, tinutuloy sa Roma, magsisi kayo. Sabi nga rin, ngunit ang matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen po ba? Sino po rito yung gusto ng buhay na walang hanggan? Buhay na hahanap mo sa langit. Amen? Kaya sabi doon, kamuhin po natin ang impyerno. Yung kapahamakan sa buhay po natin ito. Kundi tayo ay magpatuloy para tayo ang ginawa para sa ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon doon kanina, di ba? Sa binigyan ng 1,000, amat. So, mahirap po ganun na nakaabang lang tayo. Huwag niyong hayaan na ating sarili na parang nakaabang tayo na kung dumating ang Panginoon na darating. Hindi. At tanong doon, sasama ka ba? O may iiwan ka? Sunod sa topic natin, yung pag naiwan, pag nagkaroon ng Great Tribulation. Alam niyo po, sa Bible, mahirap po ang maiwan. Pagdating ng Great Tribulation, mahirap yung maiwan. Daranas ka ng napakatinding hirap. Sabi nga doon ng Bible, pag ikaw ay naiwan, pag dumating ang Panginoon at naiwan ka, amen, darating ka sa judgment at sabi doon, gusto mo na mamatay. Dahil sa hirap, pero hindi ko mamatay nito. Kasi dadanasan mo yung hirap. Amen po ba? Kaya sa atin, sige, balikan po natin. Tingnan niyo po ito. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. 2 Peter. Pansinin po natin. Ang ganda po nito. Yung una, recorded po ito. Na backtrack po ito ng Old Testament. 2 Peter chapter 2. Noong una, may mga huwad na propetang lilitaw sa Israel. Hindi naman. May darating sa inyo ng mga huwad na guro o hulaan. Liit silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Sabi nga, di ba? Kapahamakan. Ano yung kapahamakan? Pagkapahamakan sa napunta? Sa lake of fire. Pati ang Panginoon ay lumubos sa kanila ay kanilang itatakbo. Kaya di magtatagal sila ay mapapahamak. Hindi no? At marami silang may kayat na susunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastakan. Verse 3, sa kanilang kasakiman, dinilang nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral at gatang isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatod sa kanila at ang uksa sa kanila ay hindi matutulog. Verse 4, hindi pinatawad ng Diyos ang mga pinapatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y tatapon sa impyerno. Kung saan sila'y ginapon sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginuno ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng baha. Wala siyang niligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay. At ang 7 niyang kasama. Verse 6, sinumpa ng Diyos ang mga lungsod ng Sodom at Gomorrah upang magibabala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na lubhang na bagabag sa mga kahalayang ginagawa ng masasama noong panahon niya. Amen. Verse 8, naghirap ang kalooban ng matuwid
mag-i-noted sa taong ito sa kasamaang nasaksihan niya araw-araw habang siya ay nakatira doon. Verse 9, kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano parusahan ang masasama hanggang sa araw na sila ay natulad. Verse 10, lalo na ang sumusunod sa mga halay na pagnanasa ng katawan at ayong kumilala sa may kapangyarihan. Pangahas at pagmataas ang mga huwad na gurong ito. Yung huwad, yung punong mga bulaan sa ibang translation. Bula ang guro. Wala silang pakundangan sa mga tagalangit at sa halip ay nilalapastangan pa nila ang mga ito. Nakita po natin. Kaya nasabi ko, mag-ingat kayo sa mga bulaang guro. Yung magliligaw sa inyo. Na sinasabi nilang, no, si Kristo ay Diyos lamang. Pag binasa pa natin itong 2 Peter, nakikita pa natin dito na ang sinasabi pa ay talagang pinakatulad na, no, hindi babalik ang Panginoon. Hindi tinuturo na babalik, hindi yan totoo noong bata pa ako. Diba sabi ng Panginoon sa Pedro? Ang sabi ng Panginoon sa chapter 3, 2 Peter chapter 3, ang sabi doon, ang 1,000 taon, amen? Chapter 3 verse 8, ang 1,000 taon sa atin ay isang araw sa Diyos. Ang 2,000 taon sa atin ay 2 araw sa Diyos. Ganyan, going to 3,000 years tayo. Sabi na ng Lord, and after 3 days, siya po ay muling babalik. Kaya sa buhay po natin ito, yung kahandaan na ito, na dapat kayo magpatuloy. Ano ba yung ginagawa natin? Kaya sabi niyo maging watchful po tayo. Hindi pwedeng, sabi nga po, teka, sandali, may pupuntahan pa ako, Panginoon, sandali. Di ba? Paano tayo makapasok sa kaharian ng Panginoon? Nakita po natin. Sa buhay kaya natin ito. Sa palagay natin, ano kaya yung pwede kong gawin para ako ay laging maging handa sa gagawin ng Panginoon? Amen? Ano ba yung paghahanda natin sa daling sabi ng oras na biglang dumating ang Panginoon sa buhay ko? Ano kayo paghahanda? Kasi mo lagi po tayo magsisi sa Panginoon. Lagi po tayo magpalinis sa Panginoon. Lagi po tayong tumulog. Buling-bulayan po natin ang salita ng Panginoon. Alin po ba? Ngayon, sabi nga po, the year of the harvest. Ito ang panahon na sabi nga po, ang daming inaani. Alin po, sabi ko sa Panginoon, talagang babalikan. Ang dami ko pong ka-group ng mga pastor. Grabe. Lamang doon sa mga ka-group ng pastor o yung mga kakilala kong pastor, kaibigan kong pastor, kung tayo pinapadalhan, church, ng mga ganitong kabataan, sila rin. Sabi ko mga grabe. Ngayon, tayo nag-aani, iba't ibang kapamaraanan. Nag-i-evangelize sila. Pero iba't ibang way, sabi ko nga, hindi ko pwedeng yung way ko rito na para makapag-akin ng kaluluwa, gano'n na hindi nagagawin na. Hindi. May iba silang estratehiya para sila makapag-ani at makapagligtas ng kaluluwa para sa Panginoon. Bakit? Sabi ka ng Panginoon, di ba? Di ba? Mapalad ang taong, no? Madat na niyang gumagawa, hindi gumagawa. Biblikal yan, di ba? Yung may ginagawa, sabi ng Panginoon. Kaya sa atin, yung po yung gawin natin, sabi nga po yung hindi tayo, basta yung parang nasa third watch. Ano yung third watch? Kumaligtas ako, maligtas. Nandito lang ako eh. Ewan kung ako papasok sa langit, di papasok. Pero sabi nga po doon, kung tayo po ay mayroong ginagawa,
meron po tayong tinatawag na assurance. Ano po ba? Kasiguruhan na pagtingin ako ng Lord, may ginagawa ko. Lord, nagpe-pray ako. Lord, nagme-meditate ako. Lord, nag-worship ako. Lord, inaakay ko ang mga batang ito sa iyong harapan. May ginagawa ka sa kabasa ng Panginoon. Nag-i-evangelize ka. Nag-share ka ng Word of God. Amen po ba? Hello? Yun po yung gawin ko natin. Di ba? Sabi ng Panginoon, yung gumawa ng 2,000, ng 5,000, yung binigyan ng Lord ng talento ng 3,000. Ang sabi doon ng Panginoon, good and faithful servant. Sabi pa ng Panginoon doon, makihati ka sa aking kagalakan. Di ba tuwa-tuwa ang Panginoon? Di ba? Ano ba gusto mo sa'yo? Matuwa ang Panginoon sa'yo o magalit? Ha? Doon sa isa, nagalit ang Panginoon eh. Bakit nagalit? No? Sinili pa niya ang Panginoon. Alam ko naman gumagapas kayo, nag-aani kayo, hindi naman kayo nagtani. Di ba pangit yun? Parang halimbawa, mamumuha ko lang mga pastor. Ikaw ba nagtanim ng mga ganyan? Ba't kuha ka ng kulang puno? Di ba sakit sa tayo na no? No? Di ba tama? Grabe ito magsalita. Eh, anong ginawa mo? Wala, hindi ka nga nagwawalis dyan eh. Hindi mo nga winawalisan yung tao na yan eh. Yan yung parang sinabi ko. Di ba pangit yun? Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Wala na nga siyang ginawa. Siya pa yung naingay. Sabi lang doon. Doon? Sabi lang ano? Verse 25. Amat. Di ba? Naalipin. Binuwa sa kanya yung talent sa kanya. At ibinigay doon sa may 10,000. Bakit naging 10,000? Kasi yung 5,000 niyang talento, amen? Na-doble. Naging 10. Tapos binigyan po rin siya, sabi niya, good and faithful servant. Alam mo, ang Panginoon, yan po yung gusto-gusto ng Panginoon. Na pagbabalik niya, makakasama tayo. Makakapiling tayo ng Panginoon. Kaya sabi doon, di ba, nagpunta siya doon upang ipaghanda po tayo ng, matitira. Na sa pagbabalik niya, kukunin tayo at doon tayo titira. Di ba? Yung po yung tunay na buhay po natin, yung po yung tunay na pinapangaral ng Panginoon, yung tunay na kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa buhay natin. Kaya sa oras na ito, kapatid, handa na po ba tayo? Ano kayong naisip natin? Ano kayong pumasok sa ating puso, sa ating isipan na pwedeng kahandaan? Pwedeng gawing kahandaan? Gagawin o para pagdating ng Panginoon sa buhay ko natin. Meron na ba tayo naalala o naisip na Lord, kailangan pa lang may ginagawa ko? Hindi po ba? Hindi po ba? Sabi ko nga sa Panginoon, ito pa lang nangyayari sa atin. Kahapon, sabi ko nga, Lord, habang pinagdadalag ko sa mga batang ito, Lord, gusto ko yung mag-way ng kandaan para maligtas sila at para ito rin yung magawa ko para sa iyo. Sabi nyo kahapon, hirap ko sa kanila. Naglaman yung tricycle sa likod meron. Sinigsig ko, sige, basta humawak lang kayo. Hawak tayo sa Panginoon. Siguro hindi na nalamdam, tumatakbo yung gulong na unahan ng tricycle dahil nakasakay pa sa likod, umaangat. Pero yung pag hindi ko na nasakay, baka magpanik sila. Pero, pagbalik ko, pag-uwi ko, sakit ang bawang ko, sakit sa balakang ang bigat. But, sabi ko, pero mamaya babalik ako pa yun, susunod ko pa ulit sila. So sa akin, sabi ko nga sa Panginoon, kung ito po yung naging kahandakan, sabi nga po, mahirap, nakakapagod,
Pero sabi ko, kung ito po yung nagiging way ng kahandaan, preparation sa pagdating, at sabi nga po, yung bang sabi ko, hindi lang ako, kundi ang concept dito, yung tulad ni Lot, sabi doon, ano yung naging concept ni Lot? Si Lot ay naging concept din. Nagkaroon din siya ng burden. Kaya mga coordinate ko. Ito po yung kailangan natin. Huwag nating hayaan sa isa ang gawain na ito. Huwag nating hayaan sa dalawa. Ang kailangan dito, yung mga bagay na tinanggap natin, ibinigay sa ating talento ng Panginoon, ano mang kayamanan yan, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, hayaan mo na habang nandiyan ang tricycle, gamitin mo. Paggamit ko yan sa'yo. Pero sabi ko nga, di ba? Yun po yung ginagawa natin. Kaya sa atin, magkaroon po tayo ng burden tulad ni Lot, nanaligtas siya kasi burden siya sa maraming tao. Nakita po natin, Jess. Mahirap. Pero sabi mo nga po, di ba? Ganyan talaga. Kung minsan sabi ng mga tao, gusto mo pumunta sa langit? Opo. Sa church nga, hindi ka makapunta sa langit pa. Alin ang mas malalim yung langit o yung church? Ha? Di ba? So, sabi na po, ito po yung maging kahandaan po natin. Sabi ko, watch po. Maging handa po tayo. Magkaroon po tayo ng preparation. Isipin natin kung ano ba yung magagawa ko parang sa umbasan, magagawa natin para sa gawain ng ating Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba? Amen po ba? Hello, church. Wala na. Gusto ba natin gumawa pa? Amen? Gumawa po tayo para sa pagligtas ng maraming tao. Bakit? Ayaw ng Lord na dumako po tayo sa tinatawag na third watch. Ano yung third watch? Yung first watch sa buhay po nina Sodom at Gomorrah, kay Lord. Yung second, sa buhay po nina Noe. Puro kakaunti. Kakaunti ang mga ligtas. Eh ngayon, kung tayo po nandito sa third watch, tapos sa iba, hindi pa tayo sure. Baka sabihin ng Panginoon, ano, 8 na naman? Parang parahon lang ni Noe. Gusto niyo ba ganon? Meron nga, iba nagtuturo. No, ang maliligtas lang daw. Anong turo na iba? Ilan ang maliligtas? Yung ilang libo lang. Nandun daw yun sa Bible. Sabi ko, ilan ba ang populasyon ng mundo? Ilan ang populasyon ng tao? Ano? 10,000 lang? 100,000 lang ang maliligtas sa inyo? Ilan kayo? Ibig sabihin, marami pa rin mapapahama. Sabi ko, andyan po yung habag ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, makakasama niya tayo. Amen po ba? Makakasama tayo sa pagliligtas ng Panginoon sa buhay po. Amen. So, next Sunday, huwag po kayo mawawala. Meron po itong continuation. It speaks about end times. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon dito, be ready. Amen? Awareness of end time, sabi nga po doon, ready. Be ready tayo sa tinatawag na end times ng buhay po natin. Amen? So, sa umaga po ito, hallelujah, napakaganda po ng sila po ito sa 2 Peter. Sabi nga po doon, ready and maging aware po tayo. Sabi nga po, meron mga bula ang problema. Kaya dapat marunong tayong magsuri. Kaya sabi nga doon, panahon ni Lord, panahon ni Noah, at sa panahon natin ngayon, gusto ng Panginoon, mas marami ang maligtas. Mas marami ang mapunta dun sa kanan ng trono
ng Ama sa buhay po natin. Hallelujah. Church, sa umagang ito, hayaan mo. Gusto mo ba ng pagliligtas ng Panginoon sa atin? Gusto mo ba na pagbalik ng Panginoon ay makakasama ka? Kapatid, at totoo niyan, gusto ng Panginoon na pagbalik niya, makakasama ka. Kaya ka dinala rito ng Panginoon. Kaya ka inatid dito ng Panginoon. Kaya ka iginagay ng Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon yung kahandaan ng second coming. Hallelujah. Ay itinuro na sa iyo. Ipinabatid na sa iyo. Kaya kapatid, handa ka na ba? Ito yung tanong sa iyo, Panginoon. Handa ka na ba? Sa sandaling biglang dumating ang Panginoon, sabi nga po doon, walang nakakaalam ni araw, oras, ang pagdating, ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya kung hindi natin alam, tangi lang natin gawin, maging handa po tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon ng buhay po natin. Panginoon, sa oras na ito, narito po, Panginoon, ang iyong lingkod. Narito, Panginoon, ang iyong mga worker, ang mga coordinator na ito. At narito, Panginoon, sa iyong harapan, ang mga kabataan na iniligtas mo, na pinili at hiniram mo, Panginoon. Lord, hayaan niyo po, O Diyos, mula sa awareness of end times at sa mensahe sa araw na ito na kami, O God, ay tinuruan mo kung paano kami magiging handa, O Diyos. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, ang mga bagay na natutunan at narinig po namin, ay ito po sa pamuhay po namin, O God. Magkaroon po ng application, Panginoon. Lord, tulad po ni Lot, O Diyos, siya po ay nagkaroon ng burden. Maburden po kami, Panginoon, sa aming mga kilala. Maburden po kami, Panginoon, sa kaligtasan ng mga nakapaligid dito, Panginoon, ng aming mga kaibigan, ng aming mga magulang, O Diyos. O God, hayaan niyo po, Panginoon, na sa araw na ito, madatnan ka na. Madatnan mo kami, Panginoon, na kami ay gumagawa. Kumikilos para sa gawain ito. Kaya sa oras na ito, i-bless mo, Panginoon. Alam mo, O God, na ang mga narito, O God, mga coordinator na ito, Panginoon, igagamitin mo. Dahil meron po silang talento. Ang iba po sa kanila, meron 5,000 talento. Ang iba po sa kanila, meron 2,000 na ibinigay mo sa kanila, Panginoon. Ngunit, O God, hayaan niyo po, God, na gamitin po nila ito para sa iyong kapulitan. Gamitin po nila ito para sa iyong kahangalan, Panginoon, sa pagligtas ng marami. At sasabihin mo sa kanila, good and faithful servant, na ang mga member dito, Panginoon, ay sabihan mo, Panginoon, na makihati sila, makihati kami sa iyong kagalakan. Nasa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, na simula sa araw na ito, ang bawat isang narito, maging ang mga datihan, maging ang mga baguhan, O God, sila ay kikilos, sila ay gagawa, sila ay mag-share, sila ay mag-aakay ng kaluluwa, sila ay susunod sa mga bagay na ipinag-uutos mo sa kanilang buhay na ito. Pagkat kay Noah, Panginoon, hindi ang arko ang nagsilbing, ang naging daan upang sila ay maligtas. Kundi yung pagsunod ni Noah, yung pagsunod ni Noah sa
sa mga bagay na sinabi mo. Sabi mo na yung haba, taas, dapat. Yun po yung naging daan. Kaya po si Noah at ang kanyang angkan ay naglaon. Kaya ganoon din po, Panginoon, ang gawin po sa atin. Na kami ay utusan mo o gumawa, Panginoon, ng naaayon sa mataas na kalooban mo sa buhay po namin ito. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat po, God. Siya po kapuri, siya po pagsalba pagkakita. Sa pangalan ng Panginoon Jesus.